May nakikitagay. Hindi ko talaga inaasahan ang gabing iyon. Pasko, tahimik na Disyembre, at malamig ang simoy ng hangin. Kasama ko ang mga kaibigan kong sina Louie, Michael, at Jake. Taon-taon, sinasamantala namin ang Pasko para magkita-kita at mag-inuman. Para bang tradisyon na namin ito, isang gabi ng tawanan, tag-ayan, at walang katapusang kwentuhan. Sa taong ito, napagdesisyonan naming sa bahay ni na Michael mag-inuman. Mataas ang bakod ng bahay, malayo sa kapitbahay, at tahimik ang paligid kaya't alam naming hindi kami makakaistorbo kahit anong oras kami magingay. Kasama na rin sa plano ang ilang bote ng alak at pulutan na mismong si Jake ang nagdala. Pagdating ko sa bahay ni na Michael, nakita kong naayos na ang lamesa sa likod ng bahay. Nakaset up na rin ang mga bote at baso. Umupo ako at naghintay kina Louie at Jake. Hindi pa sila dumarating, kaya't nagkwentuhan muna kami ni Michael habang naghahanda. Sigurado ka bang di na sila naliligaw? Biro ko, habang tinutulungan siyang mag-ayos ng pulutan. Parating na yon, sagot niya. May dala pang ang lechon si Louie, sabi niya eh. Pagsapit ng alas 8, dumating na sina Louie at Jake, at tuloy-tuloy na nagsimula ang inuman. Nag-uumpisa pa lang kami pero ramdam ko na ang saya ng gabi. Sinalubong kami ng mga halakhak, biro, at mga kwento ng kababalaghan na kadalasang nauungkat tuwing nagkakatagayan. Habang bumibilis ang tagay at lalong lumalim ang gabi, napansin ko ang kakaibang pakiramdam sa paligid. Alam mo yung pakiramdam na may nanunood sa'yo. Parang may mga matang nakatago sa dilim, nakatitig ng walang hinto. Alam nyo, parang may nanunood sa atin, bulong ni Louie sabay lingon sa paligid. Tumigil ka nga, sabi ni Jake, na nagpipigil ng tawa. Baka takutin mo kami lahat, wala pa tayo sa kalagitnaan ng tagay. Tuloy-tuloy ang aming inuman, habang nililibang namin ang mga sarili sa kantahan at kwentuhan. Pero sa gitna ng kasiyahan, napansin ko ang isa pang baso sa lamesa. 3 lang ang baso na dala namin, pero bakit biglang naging 4? Huwag kayong magulo, ha, sambit ko, sabay turo sa ekstrang baso. Kaninong baso yan? Nagkatinginan kaming 4. Lahat sila nagtaka dahil alam namin na walang may dalang ekstrang baso. 3 lang talaga ang dala namin. Baka nag-obal lang yan nung kumuha tayo ng baso kanina, sabi ni Michael, na mukhang wala lang sa kanya ang nangyari. Oo nga, baka nga ganon, pagsang-ayon ni Louie, pero baka sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Binaliwala na lang namin ang ekstra baso at nagpatuloy sa inuman. Pero habang lumalalim ang gabi, lalo kong nararamdaman ang kakaibang presensya. Parang may kasama kaming iba na hindi namin nakikita. Napansin ko rin na hindi nauubos ang laman ng bote, kahit halos ilang round na kami ng tagay. Napansin ko rin ang baso sa gitna ng lamesa na palaging napupuno, pero walang humahawak dito. Lumapit ako kay Jake at Bamulong, napansin mo ba? Parang hindi nauubos tong bote natin. Tumawa siya, pero may halong kaba sa tawa niya. Oo nga, parang may nakikitagay. Biglang bamigat ang hangin, at nagkatitigan kami ni Michael. Pare-pareho naming naramdaman ang malamig na simoy na dumampi sa paligid namin, mas malamig pa kaysa sa normal na hangin ng Disyembre. Binalot kami ng katahimikan. Siguro, lasing na tayo. Nagiguni-guni lang yan, sabi ni Louie, napilit na tinatago ang takot sa boses niya. Pero alam naming hindi kami nagkakamali. Hindi ito guni-guni, may kasama kami, at nararamdaman namin ito. Biglang bamigat ang paligid, parang may ibang presensya na dumaan sa gitna namin. Hindi ko alam kung bakit, pero napasulyap ako sa ekstrang baso. Hindi ko inaasahan ang nakita ko, may marka ng labi sa gilid ng baso. Nanggutog ang mga kamay ko, at hindi ako makapagsalita. Pare, tingnan niyo yung baso, bulong ko, halos hindi ko magawang ibuka ang bibig ko. Lahat sila napatingin. Kasabay nito, narinig namin ang mahinang boses na nagmumula sa dulo ng mesa. Isang malamig, malalim na boses, parang Gaylan. Isang malamig, malalim na boses, parang galing sa ilalim ng lupa. Huwag kayong tumigil, magpatuloy kayo sa tagay. Para kaming napako sa kinatatayuan namin. Walang gustong magsalita, walang gustong gumalaw. Pero kahit natatakot, naglakas loob akong magsalita. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Tanong ko, nanginginig ang boses. Hindi sumagot ang boses, pero naramdaman kong parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko, halos papasok sa kaluluwa ko. Lahat kami nanginginig na. Nakikitagay lang, kasama ninyo, sagot ng boses, mabagal at malamig, parang nanggagaling sa mismong loob ng lamesa.
Napalunok si Maiko, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mukha niya. Anong gagawin natin, tol? Hindi na ako natutuwa rito. Nakita kong pinulot ni Jake ang baso, inilapit niya ito sa bibig niya. Parang nasa ilalim siya ng spell, parang wala siya sa sariling huwisyo. Jake, wag, sigaw ko, pero huli na. Tumagay si Jake, at pagbalik niya ng baso sa lamesa, nakita namin ang maitim na mancha sa gilid nito, parang uling. Hindi siya nagsalita, pero nanlilisik ang mga mata niya. Para siyang ibang tao. Bakit ba kayo takot? Tanong niya sa amin na may kakaibang ngiti sa labi. Dapat masaya ang Pasko, hindi ba? Ang boses ni Jake ay nagiba, parang may kasabay na ibang boses sa tuwing magsasalita siya. Napaatras kaming lahat at habang ang bawat hakbang namin palayo, nararamdaman kong palakas ng palakas ang malamig na hangin. Hindi ka namin kilala. Ano ka ba talaga? Bakit mo kami ginugulo? Tanong ni Louie, halos hindi na niya maitago ang takot. Sumagot ang boses, ngunit ngayon ay malinaw naming narinig na hindi ito si Jake. Ako ang dating kasama rito, mahilig sa tagay, mahilig sa inuman, pero hindi ko na natapos ang Pasko ko dito. Bigla kong naalala ang kwento ni Lola tungkol sa dating may-ari ng bahay na ito. Sinasabi niya na may isang lalaking namatay dito habang nagiinuman, pero hindi ko pinaniwalaan noon. Ngayon, parang nagbabalik lahat ng detalye, at nasa harapan na namin ang espiritong iyon, nakikitagay sa inuman namin. Pagbigyan niyo ako, hanggang sa huling tagay. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob, pero tumayo ako at tumakbo papunta sa pinto. Sumunod sa akin sina Louie at Maiko. Si Jake, iniwan naming nakaupo, na parang nawalan ng ulirat. Paglabas namin ng bahay, napansin naming parang bumalik ang lahat sa normal. Wala na ang malamig na hangin, wala na ang mga bulong. Ngunit nang lingunin ko si Jake sa loob ng bahay, nakita kong hawak pa rin niya ang baso, at may kakaibang ngiti sa labi niya. Kinabukasan, nang balikan namin si Jake, sinabi ng pamilya niya na hindi siya umuwi noong gabing iyon. Hinanap namin siya, pero kahit saan kami magpunta, wala kaming makitang bakas ng kaibigan namin. Tanging ang baso na iyon ang natira sa mesa, at ang marka ng labi, parang paalala na hindi lahat ng inuman ay masaya, at hindi lahat ng tagay ay para sa buhay.